rectangle downward. Kasi nga nasa lower abscissa. So, assuming vertical medyo so, yung amount dun sa triangle natin ay 1,200. Dun sa Newton meter. And dun sa rectangle natin ay 900 Newton meter. Then meron pa tayo diyang yung parabola. So, lagay din natin yun. Okay. Ito. So, ito ay downward force din. Downward na concentrated. Yan. Yan. So, may tatlo tayong naging loadings. Yung isa rectangle, triangle, and secondary parabola. So, dito, madali na lang kasi na-define na rin naman natin yung centroid pag nag-moment kayo. Then, na-define na rin natin yung area. So, parang same concept ng talaga din nung area theorem, itong conjugate beam method. So, after nyo ma-apply yan, so alam natin, ang moment dito, pagka nag-consider yung left end, pag ganito. Yan. Then, yung ating, so assumption natin, pag ganito yung ating load. Ay, yung ating pag naging negative, hindi bababa lang natin. So, pag pababa, clockwise. Tingnan natin later on. Tingnan natin ito si moment at A, ay si AY. So, after nyo ma-determine yung conjugate beam, yung support condition niya, na-convert nyo, at saka yung load, ay yung moment diagram niya, na-convert nyo, pwede na tayong gumamit ng equilibrium equation. So, using equilibrium equation, so kunin ko muna yung, ano pa pinaparap dito? Ang pinaparap lang pala dito ay hindi yung pala pinaparap ito slope. Pinaparap lang pala ay displacement. Hindi ko kailangan summation force at y. So, ang kailangan ng pala natin dito ay moment. So, summation moment at A, yan, equal to 0, lahat na counterclockwise, positive. So, doon mo tayo sa triangle. So, yung triangle upward, magpuproduce niya ng counterclockwise. So, 1/2 base 4 meter times height na 1,200 multiplied by centroid na 1/3. So, natin din yung kahapon. So, yung centroid. Diba ito na rin yun? So, i-apply ko na rin yan. So, 4/3. Then, yung ating angle, magpuproduce yan ng clockwise. So, negative 900 times height, times base na 4 by centroid. Pamuna kay A ay 2. Then, ganoon din sa parabola. So, magpuproduce yan din ng clockwise. So, area ng parabola ay 1/n plus 1. So, 1/3 times base. Ang base niyan ay 2. Ang height niya ay ito. Nilagay. So, 300 pa lang height. 300 Newton meter lagay dito. Lagay ko na dito sa Yan. So, times 300 multiply by centroid from A. So, nakuha na rin naman natin centroid yung hapon. So, 1/2. So, 1/2. Yan yung ating moment at A ay consider ko na positive sign convention niya ay negative moment A. So,
So, equal to 0. Yung moment at A dyan, dapat equal yan sa kahapon na 4,100 Newton. Tama ba? 4,100 yung kahapon. So, 4,100 Newton meter cube. So, kayo na lang mag-try nyo. Tama. 1 meter cube. So, try siguro natin. Try ko i-check. So, 0.5. Nakaroon nga lang na negative dito. So, pag negative, ibig sabihin yan, pag kinonvert nyo yan dun sa ray beam, ang displacement dun sa AI, pababa o downward. So, di ba yung sa rail beam nga, diba ito yung conjugate beam. So, kung i-convert nyo, yung AIYA ay equal lang din daw nga dun sa, or yung displacement to sa rail beam, equal lang dun sa moment conjugate beam. So, equal to negative 4,100 Newton meter cube. Yan. So, mapapansin nyo, equal lang din ito kahapon. So, kayo na lang pumili kung area method or conjugate beam method. Pero pares yan ay, baka sa midterm, ibibigay ko to. Parehas, yung area method tsaka conjugate beam. So, after nito matidetermine natin yung sa point A, doon naman tayo sa point B. So, sa point B, pwede na lang kayo mag-cutting section. So, consider natin yung cut section at joint B. So, ito yung cutting section sa joint B. Cutting section at joint B. Consider nyo yung AA prime. So, A prime. So, consider cutting section at AA prime. So, consider natin yung right end. Right. So, kupain ko lang to. So, yan yung yun. So, ilan ngayon itong vertical, horizontal to. So, ilan ito, assist pa rin naman itong kabila na 900 Newton meter. So, ito lang may iba. Kasi nga, yung moment diagram, assist nakuha na rin naman natin yung moment diagram yan kahapon. So, yun. Moment diagram sa kabila. So, 600 pala yan. So, 600 Newton meter. Kuha nyo na yan, pwede na tayo mag-moment. Pero yan, may shear yan, may axial at saka moment. Pag nag-cut kayo dyan. Dito wala tayong axial kasi nga yung ating loading ay lahat vertical. May shear yan, pero hindi mo pinapahanap ang slope dun sa joint B. So, parang ito na siguro. Since kinonsider nyo left end, ito rin yun. Palitan nyo lang nung subscript. Yan.
So, palitan lang natin ang subscript. So, ngayon ay magiging BY to. O magiging share ni B. Palitan lang natin ang subscript. Kapag kaya to. Madraw to, pwede na tayo mag-moment. Satisfy na natin yung equilibrium equation. So, using summation moment at B equal to 0, lahat ng counterclockwise positive. So, kuha nyo na si moment B. Then, yung moment B na yun nga daw equal sa displacement EIY, displacement sa joint B. So, same principle nito. Pen ko lang. Iba lang yung kanyang area at saka loadings. So, mabawasan naman to eh. So, ito, instead na 1/2 times 600 na lang. Then, ito, nakuha na rin naman natin kahapon, 2/3. Then, ito, negative 900 times 2 times 1. So, wala na ngayon yung parabola. Wala na tayo ditong parabola. Then, yung ating moment, instead of moment A, moment B na ngayon yan. So, dito, yung moment with up B ay equal sa 1,000. So, negative 1,400 Newton meter cube. So, pag negative, ibig sabihin, yung displacement nyo, kasi hindi tayo gumamit ng elastic curve eh. So, ibig sabihin yan, yung elastic curve ay downward dun sa beam, pababa. Which is ito ay equal nga rin yan dito. Yun lang naman yung conjugate beam method. So, instead na gagamit kayo ng geometrical shapes, o yun yung formula, yung formula kahapon, pag i-rema ito, dito naman gagamit kayo ng static, yung familiarize sa static equation. Ayan. So, may questions kayo before proceed dito sa sample 8.9. So, medyo madali lang kasi nga kung na-draw naman yung matagal lang dito yung pag-draw ng superposition. Tapos, pag na-draw nyo na yun, medyo kukonvert nyo na lang as conjugate beam. Yan. So, mahirap lang pag ang conjugate beam pag mga madami ng support conditions. Kasi nga yung pag halimbawa parehas free end doon sa magkabilang dulo, so magiging both peaks yun. So, both peaks magiging statically indeterminate structures. So, pero pag mga cantilever beam, simply supported, overhanging, so madali yung conjugate beam, tsaka yung area method. So, dito sa conjugate beam, hindi nyo na kailangan mag-draw ng elastic curve. Yan. So, ang kailangan lang dito ay yung moment diagram using superposition method. So, kung wala kayo questions, proceed na tayo dito sa sample 8.9. So, same problem nung sa area theorem. So, so pares lang sila hinahanap. So, determine the maximum deflection for the beam shown in figure below by the conjugate beam method. So, kung makikita nyo, sinample ko rin yung kahapon. Kung kahapon medyo mahaba ang solution dahil nga sa geometrical shapes tsaka yung drawing, dito I think mas mabilis dito kasi nga hindi nyo na kailangan mag-drawing ng elastic curve tsaka nung mga geometrical shapes. So dito gagamit lang tayo, i-convert lang natin yung moment diagram into loadings. Tapos gagamit lang kayo ng equilibrium equations. Pag nakuha nyo na yung shear doon tsaka moment, yun na yung deflection. So ito, since ito ay parehas naman dun sa kahapon, di ba na-drawing na rin natin yung yung moment diagram.
using superposition method. So, i-apply ko lang nandito yung moment diagram. Similar doon sa sample 8.8 natin. So, kopyahin ko lang yon. Then, ilipat lang natin siya sa real beam. Sa conjugate beam, yung real beam natin. So, siguro yung solution doon, paano natin nakuha kung paano natin nakuha yung moment area, ang moment diagram using superposition, lagay ko na rin. Ayan. Iba yung kahapon na nakuha natin base sa superposition method. So, nag-determine tayo kinuha muna natin yung support condition by equilibrium. Then, after natin ma-determine yung support condition ni real beam, nagkaroon na tayo ng moment diagram using superposition method. Ang ating pinix-end dyan yung joint B. Ito yung ating pinix-end dyan. Kaya nagkaroon ng ganitong moment diagram triangle. So, ba't nagka-doble-doble ito? Yan. Hindi. So, sabihin ngayon natin ito ang real beam. Yan. Baba ko siguro ito. Yung real beam. After nyo ma-define yung area method, yung moment diagram using superposition, ito, i-convert na natin yan dun sa conjugate beam. So, dahil nga ito ay pin tsaka roller, so yung real beam na support condition ng pin at tsaka roller sa both ends, equal lang din yan dun sa conjugate beam. So, pwede kong kopyahin lang yan. So, gawa tayo dito ng line. Rectangle. So, since ngayon, lagay ko muna yun kopyahin ko siguro. Palitan ko lang ng Sinabara ko na. So, ito yung ating conjugate beam. So, same amount lang naman din sa support condition. Then, yung ating loadings, i-convert natin yung ating moment loadings na 120 kN to moment diagram. So, ang convert ko dito, yung reactions. So, kopyahin ko na lang to. Dahil ito nga ay above dun sa abscissa. So, pag above sa abscissa, ibig sabihin yan ang conversion niyan lahat ay pataas. So, equivalent to sa 400 Newton meter. 100 kilonewton meter. Lagay natin ng arrow.
So, na-convert na natin siya as conjugate beam. After natin ma-define yan, so draw tayo ng FBD. So, FBD na support condition ngayon natin. Nakikita nyo dito, dahil nga yung ating upward, ang ating lahat ng forces ay upward. So, assume natin na pag ganito yung ating yan. Pag ito dito, sa hinge. Yan. Tapos may X siya, pero 0 naman. So, dito sa roller, ganun pa rin naman. Pag ganyan. So, pag naging negative, ibig sabihin, bababa siya. So, mamaya tingnan natin kung tama. AY by CY. So, ang kailangan ko lang naman dito ay si AY. So, kunin ko muna si AY bago si CY. So, ganun pa rin. Ito na rin yun eh. Palitan lang natin ang value. So, dapat pala si CY tama. Nakagaito rin. So, kupayin ko nun to. Palitan lang natin yung hindi ako pumunta. So, using equilibrium equation, summation moment at A equal to 0, lahat ng counterclockwise, positive. So, si CY magpo-produce yan ng clockwise. So, negative CY multiplied by 15. Then, yung maliit na triangle, yung malaking triangle, so, magpo-produce siya. Since yung both triangle, magpo-produce siya namang ng counterclockwise. So, positive. So, yung malaki, up, is, at 10, times 100, times centroid. Since yung centroid, di ba nakuha na rin natin kahapon? Ito yun. Yung centroid nun, 2 over 3. O ba natin kahapon yun? Dito pala yun. Dan ko nga. So, yan ay 2 over 3 times 10. So, kunin ko muna kasi kailangan ko natin kunin yung centroid eh. Yung CY. So, 2 over 3 times 10. Yung rate naman, 1 half. Base niyan ay 5. Tapos yung height niyan ay 400. So, yung centroid niyan ay 10 plus 1/3. Kasi nga nasa dyan. 1/3 ng 5. Ayan. So, equal na natin yan sa 0. So, nakuha nyo si CY. So, ilan tong CY? Kung makompute nyo to. Minus ako dito sa ano. Dapat pala plus to. Minus lalagay ko dito. Plus so 166. Pwedeng ano, A fraction. Para ano, exact 5,000 over 3. So, 5,000 over 3. So, ang unit niyan ay kilonewton meter. Kilonewton meter lang.
So, after nyo ma-define yung CY, pwede na natin ating ma-define si AY. So, AY is using summation force at Y. Yan. So, AY plus 5,000 over 3 plus dapat negative. Sorry. Dapat ito ay minus. Kasi nga downward eh. Plus. Ngayon ko na lang ito. Ito yung centroid. Ayan. Area nung malaki. Plus area nung beta triangle. Or since buong triangle naman yan, nakuha nyo na yung base, ito na lang. Hindi pala yun. Dapat pala gano'n na lang ginawa ko. Okay, anyway. So, times area na lang. Since nakuha natin yung pinaka-tip. So, 1/2 times tip na 400 times base na 15. So, equal lang din yan dito sa dalawa. So, equal to 0. So, yung AY natin equal to so, ang centroid nga pala nitong dalawa nandito sa point B. Dapat pala yun na ginawa ko. So, anyway, pares lang naman. So, 1,000 over 3 kilonewton meter yan. So, after natin ma-define niya, ang AY na yan, so, hindi naman yan hinahanap eh. So, kasi nga yung AY equal sa shear. So, pag pinahanap yung slope, so, na-define nyo na slope ng AY, ng A at saka ng C. Kasi ito lang din yung slope. Kung hinahanap yung slope. Pero ang hinahanap naman dito ay maximum deflection at between span AC. Yan. So, para ma-determine natin, so same concept at sabihin natin ang maximum deflection ay located nga doon along X. So, kupayin ko ito ba? So, sabihin natin nandito ito. So, at X, yan. Sabihin natin nandyan yung ating maximum deflection at X is equal to 0, but X is greater than 0, but less than 10 meter. So, AA prime. AA prime. Ayan. So, sabihin ko dito, consider ang ating section. Ating section at AA prime sa left team. So, mas madali pa lang ganito na lang. Hindi pala to. Ganyan lang. So, pag ganyan, may makikita tayong shear. Dito. Then, may makikita rin tayong isang positive shear kasi pag ganito eh. Then, positive moment natin dito ay counterclockwise. Yan. Pero ang kailangan ko lang naman dito ay yung yan. So, sabihin natin ng positive shear at AA prime. Yan. And moment at A. Moment at AA prime. Yan. So, yan ay with distance X from the left end. So,
Yan, sabihin natin consider that x ay 0 nga ay x but less than 10 meter. So, sa area theorem, na-define na natin yan, na yan ay, nandyan talaga yung x, yung inyong maximum deflection. Pero pagka wala dyan, so assume hindi natin alam, mag-iiba naman yung x nyo. So, pag minsan lalaki. Pag malaki sa 10 meter, ibig sabihin nasa kabila. So, ulitin nyo na yung cutting section. Pag ganun. So, dito, since nag-cut na tayo yung section, pwede na tayo mag-equilibrium equation. So, alam natin yung BA prime ay, diba pag sabi nga sa conjugate beam daw, ang conjugate beam daw ay equivalent sa real beam ng slope. Eh di ba pagka maximum deflection yung slope ay 0. So yung slope natin equal sa sa shear na equal sa 0. So using summation force at y to 0. Maliit na pala. Yan. So lahat ng upward positive. So yung AY natin nakuha natin as 4,000 over 3. Then yung ating maliit na triangle, since upward yan, so plus up. Base natin dito, 10. Tapos yung ating height, iba nakuha natin yung height na yan kahapon, 40x. Dito ay 40x. Ayan. So, 1/2 base times height x. Then, meron tayong shear na negative BA prime. Pwede natin yung equate sa 0. Yung BAA prime nga, sabi nga, di ba, yung shear nga daw sa BAA prime, equal lang din yan dun sa slope o y prime. Slope ay y prime dun sa, magawa natin dun sa point na yun. So, kahapon, yung point na yun, gawa natin yung point D. So, gawin din siguro natin point D yun sa real beam. So, equal sa point D. Yan. Yung slope dito ng point D, small letter na lang gawin ko dito. Yan. Ay equal, since para makuha natin yung maximum deflection, nandun nga yung maximum deflection doon sa point D, yung slope doon, 0. So, horizontal line. So, pwede kong i-switch yan sa 0. Ay 0. Ito ay 0 pala to. Yan. So, matitira na lang dito ay itong with function of x. So, 1/2 times 10. Dapat naging 10 to. Dapat pala ito ay x. Sorry. Yan. So, yan yung kahapon na nabuo. So, magiging negative sign. Magiging 20x squared na to. Tapos negative 4,000 over 3. So, makukuha nyo na yung x. So, parang ito rin yung kahapon na para sa area theorem. So, magiging x is equal to 8.16 meter. Yan. So, pwede nyo makuha yan, kunin nyo na yung moment. Itong moment A prime kasi na yan, sa real beam ay equivalent sa displacement. So, summation moment at AA prime equal to 0, counterclockwise positive. So, AA prime. Yan. Yung ating AY, magpo-produce yan ng counterclockwise. So, positive. So, 4,000 over 3 multiplied by 8.16. Then, yung ating triangular, magpo-produce yan ng clockwise. So, negative 1/2. Yung base natin dyan ay x na 8.16. Yung ating height dyan ay x multiplied by 8.16. Yung centroid niya 1 over 3 times 8.16. Yung moment A na counterclockwise, moment A prime. Yan. Pwede nyo lang equate sa 0. So, buha nyo si moment AA prime. Labas dyan ay negative. Lipat nyo to. Try natin. So,
into 1, 2, 3. So, tatlo pala yun. So, ano nakukuha nyo? Paras lang ba na 7244? O iba? So, sa akin, dahil nga mayroong round up na yan, so, negative 7257.74. So, okay lang yung mali. Sana lang yun sa round up siguro. 7257.74 kilonewton per cube. So, same ba ng ng yung calculation? 7257. So, okay lang, medyo may konting difference lang. So, pag nakuha nyo na yan, so substitute nyo yung value. Di ba yung moment AA prime nga, pag nilipat nyo sa real beam, equal yan sa EI times Y max. So, yung moment A prime ay nakalocate doon sa max. Ang location ay nasa maximum deflection. So, substitute nyo lang yun dito. Then, since i-value yung ating, yung ating AI, so kung paano natin kinuhapon yung ating ito. So, yan ko lang to. Kaya negative kasi nga, downward yung inyong elastic curve. So, pababa yung deflection yan. Kaya naging negative. So, dito, di ba, hindi tayo nag-drawing na elastic. So, hindi naman kailangan. So, kung sasubstitute nyo yung value nung kinuha natin, yung ating AIY kahapon, yan na rin naman yun. So, mag-iiba lang yung AI, tsaka yung siguro slight difference. Baka mga 52 o 40, so something to. So, kung ilalagay siguro natin. Lagay ko nga yung kahapon. Maging max. Equal sa 7257.74 Newton meter cube. Yung kahapon eh. Ayan. So, makuha nyo na yung Y max. Negative sign. Negative mm. Tingnan natin. Times 1,000. Negative 51.84. Yun, mali. Negative 51 point. So, maliit lang naman ang difference. Yung kahapon ay 51.75. So, pares lang. So, kung mapansin nyo, dito, ang pinakaiba lang, wala kayong elastic curve. So, hindi kayo gumamit ng geometrical shapes. So, dito, ang ginamit nyo lang ay static equation. Convert nyo lang yung moment, ay yung loading sa moment diagram. Then, yung moment diagram yun, sa conjugate beam, magiging loadings. So, using equilibrium equation, doon sa conjugate beam, makukuha nyo na yung displacement. So, kahit any point yung makukuha nyo yan.
So, yun lang naman yung pagkakaiba ng area theorem sa conjugate beam method. Pero parang pares lang. Yung same amount of computations. Yung double integration method naman, yun yung exact amount o exact values ng displacement. So, at any point, pag nakuha nyo yung general equation, makukuha nyo na yung at any point ng displacement na pinapanap sa problem, makukuha nyo. Tsaka yung yung slope. So, siguro, may questions kayo? Wala nga. Hindi ko isa-isa lang. So, yung kahapon, di ba kahapon nag-provide tayo ng sheet work using area theorem. So, ngayon naman, yung number, ano nga sample yun? Sample 8.7 na ang pinapahanap doon ay maximum deflection at saka yung ng between span ng AB saka yung pre-end doon sa joint C, yung deflection niya. So, nakita ko naman yung yung inyong drawing ng area theorem. Yung moment diagram. So, tama naman yung drawing ng moment diagram. Pero yung iba, medyo parang kulang. Kulang yung solution dun sa yung geometrical shapes. So, parang doon nagkamali. Pero siguro pag in-apply nyo yan dito sa conjugate beam method, madre na kasi nga equilibrium equations lang eh. Siguro ipa-set work ko rin yun using conjugate beam method naman. So, okay lang. So, since may time pa naman yun, 9:14 AM lang. Tapos, i-upload nyo na lang ulit dito sa Google Classroom. So, gagawa na lang ulit ako ng sheet work number 2 based sa conjugate beam method. So, hindi ko na ipa-flash dito sa screen kasi yun din naman yung kahapon. Gagamitin nyo, instead na area method, conjugate beam method naman. So, yan ako, gagawa na ako Google Classroom So, bibigay ng PSET kasi nga midterm yun eh. So, PSET na lang yun yung bibigay ko. So, sa inyo ng mga ano ba ngayon, 9:15. So, kaya nyo siguro sa inyo ng 10. Mabilis lang naman yun eh. Nanduro nyo na yung area theorem, yung moment diagram. So, i-convert nyo lang yung moment diagram sa conjugate beam. So, ituloy nyo na lang yung kahapon. So, yan, share ko na to. So, wala na kayo questions. Hintayin ko na lang yung inyong sheet work. Ano nga. Sino yung mga late? So, ilagay ko dito late So, paano na lang para picturean ko na lang muna. Paris na yung mga late para isa lang ba? So, 4. So, okay na. Ano ko na. May questions pa kayo? So, hintayin ko na lang yung inyong sheet work dito in-upload ko na yung naglagay na ako ng assignment, parang assignment siya pero sheet work. So, doon nyo na lang i-upload. So, continue nyo na lang yung kahapon na sheet work. So, yung nagawa yung moment diagram doon sa area method, gawin nyo na yun as conjugate beam method. So, madali naman kasi nga, pag na-convert nyo, gagawa na lang kayo ng equilibrium equations. Yun na rin naman yun.
So kung wala kayong questions, ayun sa midterm pala. Nakita nyo na naman yung yung schedule ng midterm. Baguhin ko 10:32. May klase pa ba kayo?